Welcome muli sa inyong lahat dito sa aking channel. So ngayon ang gagawin natin is, or ang aking ipapakita is isang audio mixer. Paano natin magpalit ng line input. Okay, so basically sira na yung pinaka jack, kay nabasag. So papalitan natin yan. Then ayun na, papakita ko lang sa inyo yung pagbaklas or pag-dismantle nito. So hindi ko na ito papatunugin kasi alam kong yun lang naman yung sira. So papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit. So easy lang po yan, madali lang to. So ayan, makikita nyo siya na medyo may Halloween party na. Kahit medyo matagal-tagal pa yung Halloween. So maraming sapot ng gagamba. So hindi ito na-maintain. So ito lang yung pinakasimpleng audio mixer. So makikita nyo yung design niya, yung wiring niya. So napakasimple lang talaga. Ibig sabihin ito yung hindi ganong kamahalan to. So kaya nasira agad yung jack na yan. So ganun pa man, atin pa rin tong aayusin para sa ating customer. Kasi hindi naman lahat nakaka-afford na magandang klase or ano. Basta malaga lang is yung kaya lang ng budget. Okay? So nabuksan na natin yung back cover, no. Ito na yung time na alisin natin siya, yung pinaka natin, yung mga input natin. So tinanggal natin yung nasa top 2 screwdriver, so para malaglag lang siya at ma-remove natin yung faulty or broken na line input jack. So very common design lang yan, yung yan. So common din yung parts, madaling nabibili. Okay, ito yung may plastic screw, hindi yung metal. Makikita nyo mamaya. So puro ang screw nya na screw ng jack is plastic. Okay, so ayan, hinangin na natin. Una muna, tatanggalin muna natin yung sirang pyesa. Okay, yun yung input jack, line input jack. So tip lang sa pagpalit, sa pagbunot nyan is dapat para madali nating maalis is katulad nga ng sinasabi ko sa ibang vlog is kapag ka connect or magdi-desolder kayo ng isang component or tatanggalin nyo sa circuit board is lagyan nyo muna siya ng hinang, yung dati ng hinang, para lang magising lang. Kasi may mga hinang na mahirap gisingin nang walang walang patong ng hinang. So mas maganda na lagyan na lang natin. Meron din naman na hinang na isang mo lang, ng isang pasong mo lang is natutunaw na. So depende po sa So tip lang yon, tip lang na para sa akin na maglagay ng panibagong ng kapag atin ng sinaksyon niya, ginamitan ng desoldering tools, is madali nating masasak yung tingga at mapapabilis ang ating trabaho, no? So dagdag kaalaman nga pala, no, baka may magtanong sa inyo, para saan yung line input jack na yan? So ginagamit yan ay galing sa source natin. So gagamitan mo lang ng mono jack. Magsisend ka ng signal dyan na gamit yan instead of yung XLR natin, yung 3-pin. Okay, yung XLR kasi exclusive for microphone. So but sa natin ngayon is mga karamihang microphone is jack ang ginagamit. So pwede rin gamitin yan sa line input. Pero ang tunog niya may pagkakaiba kumpara sa XLR kung yun ang gagamitin mo. So ito na yung ating ipapalit, no? So meron tayong spare dito sa ating maliit na shop. So let's do it. So kinasa ko na yung spare parts. So nakasana. So para mabilis tayo, ihinang na lang natin yung mga pin niya. Okay, yung pin. Okay, so gandahan natin ang hinang para hindi siya mag-loose kasi yan yung laging nagagalaw, no? Dahil binubunot-bunot natin yung ating mga jack. Okay, so gandahan natin ang hinang. So para pala sa gustong malaman kung anong ginagamit kong tingga para dyan is, ang ginagamit ko ay 60-40 na lead. Okay, so maganda kasi ang solder noon pag natapos. Okay. So, after nating mapalitan ang jack, kailangan nating i-testing ito nang may nakapasok or may nakatusok dyan.
So para malaman natin kung kumakapit or may connection talaga siya. So tip lang, kumuha lang kayo ng isang line or isang kable na may jack sa dulo, then itest nyo. Gamitan nyo ng continuity. Okay? So kagandahan lang pala sa ganitong uri ng mixer is pag nag-repair ka ng circuit is madali lang kasi per channel niya is nakakable siya, hiwa-hiwalay. Hindi katulad ng isang buong board na talagang kakalasin mo lahat. Ang problema minsan yung lahat ng pots natin o yung potentiometer is merong screw or yung bolt. So kakalasin natin isa-isa, yun ang problema. So advantage itong ginagawa natin ngayon. So mas madali siya. Kapag kasi yung mga ginagamit na sa pro na mga mixer, yun ang medyo mahirap i-troubleshoot at i-repair, no? Gaya ng mga ginagawa ko dati nung araw is talagang nightmare kapag magka-problema yan. Let's go back to this one. So ibalik na natin. So yung kanyang screws, kasi yung dalawang screw na yan lang yung nag-hold dun sa pinaka-input jack na yan. Okay, sa input board. So pagka nasira yan, dahan-dahan lang ang pag-screw. Kapag nasira yan, malalaglag na yan. So nakakapit yan doon sa XLR, yung sa 3-pin. Okay, so sa nagtatanong nga kung anong ibig sabihin ng XLR is extended live return. Okay, so yun na. O yan, binabalik ko na yung plastic screw nya. Okay, so yan kasing ginamit dyan. So ayan, okay na siya, nakapalitan na natin. So gagawin ko na lang dito is i-check ko lang kung may power, kasi dinusconnect ko yung circuit board, yung power supply, no. So lilinis-linisan lang natin yan, then ibibigay na natin dun sa customer. Okay, hindi ko kasi matetesting ngayon yan kasi down yung isang yung amplifier, yung test unit. So hindi ko matetesting. So yung since na-jack lang naman ng problema at physical problem, so dahil broken, yung may-ari na lang ang magte-testing. Okay, siya na rin kasi nagsabi na basta palitan lang yung jack, siya nang bahala. Okay, so makikita nyo medyo maalikabok. So kung meron kayong compressor, air compressor, mas maganda. So dito kasi brush lang ang ginamit ko kasi medyo maliit lang tong space, mapupuno tayo ng alikabok pag nagano. So brush lang gamit natin, saka dahan-dahan lang. So baka makasagi tayo ng component dyan, maglo-lose connection pa at maging problema. So wag natin kalimutan ibalik yung ating supply para sa control. Okay, ito yung phantom power ata. Ayan, phantom power. Meron kasi itong 48 volts. Okay, so nagtatanong ano ba yung phantom power? Yan yung mga yan yung power na ginagamit sa mga condenser mic, 48 volts. So hindi natin yan ino-on, ano? Kasi kapag gumamit kayo ng dynamic microphone, masisira yung microphone kasi dadaloy doon yung 48 volts. Okay, tandaan, ang phantom power ay para lamang sa condenser mic. Okay, so lagyan na natin ng takip para masilyo na ito at nang maibigay natin doon sa ating customer. Nag-aantay siya dyan sa labas. So sinabi ko kasi saglit lang, kaya magantay na lang siya. Okay, may mga screwdriver pa na naiwan, so kumpletuhin natin para pagbalik natin sa client, sa customer, is kompleto yung kanyang screw. Okay, so the next time na dalhin niya sa susunod na technician, kung hindi man dito sa atin uling ipagawa, is walang masasabi sa atin na hindi natin binawasan ng screw. Okay, meron kasi minsan, maraming beses ko na na-encounter na kulang talaga siya. So mabuti na lamang marami tayong screw dyan na nakatabi na parang palit. So ayan na. So i-testing natin, i-check lang natin kung may power, no. Mahalaga kasi natin malaman yan. Huwag natin ibibigay yan sa kliyente nang hindi natin na-check kung may power, kasi hindi nyo matetest kung walang power. Okay, so ayan, nakita nyo naman may power. So isang Trident 8-channel mixer na may USB play input. Okay, so maganda rin yan, maganda rin ang output nito.
Sa mga nag-uumpisang magbuo ng sound, lalo sa bahay, okay yan. Sa video, okay. So maraming salamat sa pagtutok. So hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod kong vlog. So thank you and God bless.